Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, June 10, 2025. Pag-usapan po natin mga kapatid kung paano po ang isang tao ay makakapasok po ang ganap sa ating kilusan sa bagong daan. Mga kapatid, isa pong requirement o kumbaga qualification kung paano po tayo magiging ganap nakasapi ng bagong daan ay kailangan po na tayo ay marutong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin o sa mga taong inaakala natin na nagkasala sa atin. Bakit po? Sapagkat kung meron po tayong sama ng loob sa ating kapwa, hindi kailanman hindi po natin o hindi po magiging ganap ang ating pagmamahal sa Diyos. We cannot love God to the fullest if we have personal grudge against our fellow men. Sapagkat ang hindi pagpapatawad sa ating kapwa ay magsisilbing pader na magiging pader upang hindi po tayo ganap na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan mga kapatid ang pagpapatawad sa sinumang tao na nakagawa sa atin ng mga pagkukulang. Sapagkat dito po lamang natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang Diyos. Katulad po ng sinasabi natin. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa. Sa makatuwid, kung mahal natin ang ating kapwa, kailangan patawarin po natin sila. Sapagkat tao lamang nagkakamali. So kung mahal natin ang kapwa natin, tayo po ay magiging mapagpatawad sa anumang kasalanan na nagawa sa atin ng ating kapwa. Ito po ang susi upang tayo ay ganap na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano man kabigat ang kasalanan na yan sa atin, kailangan pong patawarin natin. At kapag napatawad mo ang isang tao, kay lalabas po na wala siyang nagawa na anumang sa atin. Kaya siya ay ating mamahalin na para bang wala po siyang nagawang masama sa atin. Ito po mga kapatid ang tunay na pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Sa tuwi-tuwi na ay ang pagiging mapagpatawad sa sinumang nagkasala sa atin. Ngayon, sasabihin po natin, paulit-ulit naman yan ginagawa sa atin yan. Bakit natin patatawarin? Mga kapatid, kailangan po sa bawat kasalanan na nagkagawa niya sa atin, kailangan po natin ang pagpapatawad. Tukal sa loob ng pagpapatawad na walang kapalit na anuman. Ito lamang po ang paraan upang maging ganap ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Ngunit kung ang taong iyan ay paulit-ulit sa kanyang ginagawa, kailangan ba na basta lagi na alam natin pagpatatawarin? Hindi ba dapat
na pangaralan din natin siya na mali ang kanyang ginagawa. Opo, dapat po. At the same time, while we forgive him, we also have to correct his shortcomings as a person. Kailangan din po na itama natin siya sa paraan na hindi po siya masasaktan hanggat maaari. Itama po natin siya sa paraan na may pagmamahal sa kanya, may pagmamalasakit para makita po niya na kailangan din maitama ang kanyang ginagawa nang sa gayon hindi na niya ito maulit sa ibang tao na pwede niyang masaktan. But so far as we are concerned, kailangan po ipakita natin sa kanya na lagi po tayo nagpapatawad and at the same time, itinatama po natin siya sa mga mali na kanyang ginagawa. Ngunit sa paraan na hindi po siya masasaktan hanggat maaari. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan na siya ay masaktan, well, pwede rin po sapagkat kailangan may tama siya. Ang mahalaga po, tapat tayo sa ating intensyon na ang layunin po natin ay may tama siya sa mali na kanyang ginagawa. Kung masasaktan man siya, hindi na rin po natin kasalanan. Ang mahalaga, tapat tayo sa ating layunin na kaya natin ginagawa. Ang pagtatama sa kanya ay upang muli maiwasan niya muli ang kalintulan na pagkakamali na nagawa niya sa atin upang ito ay hindi na magawa sa iba. Mga kapatid, ang mahalaga po, ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya tungkulin po natin gawin ito. Inuulit natin, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin o sa mga taong inaakala natin na nagkasala sa atin. Kailangan po muling mapagpatawad po tayo dulot ng ating pagmamahal sa Kanya dahil mahal natin ang Diyos. Maraming salamat.